Hello everyone, kamusta na kayong lahat? Today is November 17, Friday, 2023. It's another a video ko na naman ito, and it's my another new beginning since I lost my mom and my daughter and my father and my uh, stepfather. But the hardest part is actually my mom. She just passed last week. It's been 10 days, but yung na-experience ko through my daughter is different from my mom. Kaya uh, new beginning na naman ito kasi para bang another sakit na naman sa puso ang nararamdaman. But anyway, I'm back to work. Not like in my daughter, when this thing happened, talagang it took like 6 months for me to back to work kasi hindi yun madali. But siguro na-use na ako sa problema, I mean sa sakit na naramdaman ko since I lost my daughter. So, yun ang mga differences nila ng nanay ko. Although masakit talaga kay nanay, pero kasi mahirap mawala ng ina, mahirap, napakahirap. Parang hindi yan nalalayo sa anak, pero ang pinaka-worst talaga sa anak. So anyway, today, today is kind of, hard for me. Like every day is like hindi pare-pareho. Kahapon is medyo, I'm a little bit energetic. Now is different. Masyado akong sensitive today dahil, I don't know, siguro dahil sa last night, I have a good sleep last night, but the thing is, I had a dream. 3 times ako na naginip. Alam ko it's all about my mom, kay nanay, at saka sa anak ko. But neither one, hindi ko matandaan kung anong klaseng panaginip ko. But when I wake up, alam kong I have a dream about them. Pero like I said, hindi ko matandaan. Kaya nalulungkot ako, pagka ganun kasi, nagbabago na yung mood ko, nalulungkot ako. Pero ang napapansin ko lang dito sa sarili ko, since nangyari sa nanay ko last week is, and since yung nanay ko for a year hirap siya, iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang ako ay parang nawalan ako ng emotion. Para bang ah, hindi ko masyadong tinetake yung mga alam kong masakit yun. Alam kong ah, natatakot din ako kung mawawala ang nanay ko. Pero iba talaga yung feeling ko since nangyari sa anak ko. Parang talagang ang emotion ko is parang sa anak ko lang nakafocus. But anyway, yun ang inaano ko. At saka ngayon, yung feeling ko ngayon, dati if I'm listening sa mga problema ng mga kliyente ko, like for example, yung mga talagang nakakalungkot, naapektuhan ako talaga ng lungkot. But this time is different. Hindi ko ma-feel yung lungkot. At saka yung last time na I have a client na nawalan din ng anak, and actually this person is, siya pa yung nagko-comfort sa akin madalas, dahil alam nilang hirap na hirap ako sa pagkawala ng anak ko. Pero pag yung narinig ko, nabalitaan ko yung nawalan siya ng anak, para bang it's just masakit para bang ano lang ako, wala akong masyadong feeling, wala akong masyadong emotion. Ang naaawa ako is dito sa nanay dahil alam ko yung feeling ng mawala ng anak. So, yun ang napansin ko since nawala ang anak ko. Parang ang emotion ko is hindi na katulad ng dati. Hindi ko alam
kung anong tawag, kung stronger na ako or manhid na ako, I don't know. But anyway, yun lang naman ang napipil ko, you know. Tapos, yun nga, I have a dream last night. So, kaya ngayon parang ang pakiramdam ko ngayon is ano ako, I feel down, I feel anxious kasi at saka ano ako, masyado akong I don't know kung hindi ko ma-explain kung anong nararamdaman ko. But anyway, may mga moment talaga ako ng ganito. So, what I'm doing right now, since I'm back to work, okay naman ako. I was talking to my client. Siyempre, yung mga bago kong client ngayon, we talk about what happened to my mom, kung anong, you know, dahil bago pa lang, very fresh pa lang yan. Pero they are very helpful naman na hindi nila ako ni-stress, hindi nila ako very comfort naman ang ginagawa nila sa akin. But, you know, keep going lang ako sa trabaho ko. And now, I have a break. Parang feeling ko, I'm so tired. Siguro ngayon ko lang nararamdaman yung tension ko since last week. Yung wala akong tulog that almost a week since na ma-hospital si nanay. Tapos, ngayon, nararamdaman ko yung pagod. So, ito lang ang buhay ko kasi dito eh. Tingnan nyo, I'm always inside the house kasi I'm working from home ako kaya but I'm so lucky that I'm working from home kaysa naman yung sa lalabas pa ako sa kaso ko ngayon. Napakahirap siguro. So I'm still, I consider that as a blessing because hindi ko kailangan ma-stuck sa traffic, ma-stress, makisama sa mga katrabaho, at saka at least dito sa bahay, I can take a day off if I want to. Kausapin ko lang yung mga client ko na I'm not feeling well. They're very, they're very understandable. Kaya, I would consider that as a blessing talaga. But anyway, itong topic ko ngayon is all about, you know, another new beginning dahil sa pagkawala ni nanay. So, yung ang dami kong kung ano yung mga reaction ngayon ng mga tao. Siyempre, nakikita nila sa akin na I'm more, hindi ko masabing relax, but more stronger this time. Kasi, syempre, nakukwento ko rin sa kanila yung kaso ng nanay ko, you know, kung anong ano yan, syempre, ang sa kanila is, better na siya ngayon, hindi na siya, wala ng pain, wala ng, you know, suffering. So, totoo naman lahat yun. Kaya lang, masakit pa rin na mawalan ka ng magulang kasi hindi mo na sila, especially nanay, dahil si nanay is like, nanay yon, iba ang feeling mo sa nanay. Although, ganun din sa tatay. Kaya lang, syempre ako ngayon, sa sobrang tagal na nawala na si tatay, parang ano na ako, naka-move forward na ako. So, syempre, anything na fresh pa is really hard. Except dito sa anak ko, honestly. Kaya lang, buti na lang, nakaka-function na ako kahit papano. Although, yung may anxiety ako at saka it's not easy to deal with me sometimes. I know that na sometimes I'm very na talaga wala akong patient sa totoo lang. Pero kaya ito ginagawa ko to para ma-release ko lahat ng anong nararamdaman ko kasi ayoko namang magtuloy-tuloy yung pagiging unpatient ko. Kaya I have to help myself, you know. Okay, ngayon, actually, since wala na si nanay ko, actually, nung nawala ang anak ko, ang sabi ko sa sarili ko, ayoko na. Ayoko na. Hindi, alam ko hindi na ako makaka-function. Ayoko na magtrabaho. Ayoko nang makakita ng mga tao. Ayoko nang makipag-deal to anyone. But since hindi pa kami pwedeng umuwi first, syempre itong hindi wala pa kaming pension kasi hindi pa naman kami pwedeng mag-retired.
So, we have no choice but to wait yung time para makapag-retired kami. But meron na kaming plan actually na we're going to retire, like early retirement. Pero like I said, hindi kami pwedeng sumigi ng just like that. But actually, during that time talagang nagdesisyon kami na ayaw na namin. Parang ano na kami, disappointed na kami sa lahat-lahat. Ayaw na namin. Parang ayaw mo nang mabuhay, ayaw mo nang ah, mag mag-continue ng everyday mong ginagawa dito kasi sa sobrang sama na ng loob mo na para bang hindi ka belong dito sa mundo. Parang gusto mo kung pwede lang mamundok ka na. But, hindi naman pwede. But yun ang feeling namin na, at saka kung pwede lang ibang lugar na para new beginning. Pero takot din ako noon kasi hindi naman madaling basta ko na lang iwanan yung memories ng anak ko dito. But honestly, hindi talaga kami magbe-better dito kasi andito lahat ng memories ng anak ko na bawat minuto ay sinasaktan namin ang loob namin tuwing makikita namin. So, at saka isa pa, hindi ako pwedeng basta umalis ng just like that kasi how can I able to help my mom? Paano ko matutulungan si nanay kung wala na akong income? So, ngayon, binibigyan kami ng chance. I can do whatever I want, But still, we're still thinking about, our financial. Hindi kami basta makapag-desisyon. But honestly, right now, gusto ko ng mag-stop. Gusto ko ng hindi dahil sa ayoko nang magtrabaho. Para bang ah, hirap ako every morning, hindi na ako makabalik sa routine ko. Usually, I get up in the morning, I have routine from uh, 6:30 in the morning, I have to be up and then prepare for breakfast. May routine ako. And then exercise for at least an hour and then before, mag-get ready for my job, my first client. Tapos in between, pag may chance, I can do my laundry and I can do my cooking. Talagang singit-singit lang yung mga bagay na yun kung wala. And then I will message my husband to stop by and grab something if I don't have chance to cook. So, yung mga bagay na yun, wala na eh. At saka dati, I used to like, maayos akong sa bahay, yung gusto ko, lahat malinis. Ngayon, parang the energy is gone. Nawala na yung energy ko yung mag-ayos-ayos. The reason lang, ang pinagtsatsagaan ko ngayon is I have to make sure that bago ako humarap sa mga tao ko is at least I look presentable. Kasi nahiya din naman ako sa kanila kung mukha naman akong miserable na haharap sa kanila. At saka, that's my, yan ang tinuro ko sa anak ko na anak, kailangan lagi kang presentable, especially kung ang trabaho mo is customer service or, para igalang ka, sabi kong ganun sa kanya. Kaya yun na lang din kaya ganun din ang anak ko. Hindi mo yan mapalabas ng hindi siya nakaayos, hindi siya nakaligo. Talagang bibigyan mo siya ng time na exact para may an hour at least siyang mag-prepare. Kasi hindi ko yan mapipilit lumabas ng, hindi siya nakaayos. At ganun din ako and I think I got it from nanay. Kasi si nanay ko kahit na bedridden yun, gusto niya maayos siya. Ganun si nanay eh. So, ano lang yan, mana-mana lang yan. Kaya yun ang mga na-adapt ko at na-adapt ng anak ko. Talagang very presentable yung bata na yun. So, anyway, so yun yung mga pinagdadaanan ko sa buhay ko, ang mood ko is paiba-iba. Minsan okay, minsan, ang hirap kasi
katulad ngayon, talagang wala akong ka-energy-energy, nakikita ko yung outside ko, yung surrounding ko. Kasi since this thing happened, talagang ang tingin ko outside, parang wala ng excitement, walang kulay, at saka nawalan ako ng gana pumunta sa mga places na dati gusto ko naman makita. Parang now, I'm so lazy to go out. Para bang sa akin, pagsakay ko pa lang ng sasakyan, nalilungkot na ako eh. Kasi, you know what? Paglabas ko, nakikita ko lahat yung mga tao, nakikita ko yung mga gumagalaw na malulungkot lang ako kasi maiisip ko yung anak ko dapat andito siya. Dapat andyan din siya, nagda-drive din siya, naglalakad din siya, yung mga ganong bagay ba. So, masasaktan lang ako. Masasaktan lang ako uli kasi kaya minsan nagkakaroon ako ng having trouble na lumabas because of that feeling. Tapos yung mga dati naming ginagawa, yung dati naming routine, we go camping, we go to the parks, we go to the mall, we go to the kung saan-saan. But now, actually kung pwede lang, I don't wanna go outside. Kaya lang, I have to. Pero ngayon, iba talaga ang buhay ko ngayon. It's very unpredictable. So right now, meron pa akong kliyente. I need to work until late today because next week is gonna be Thanksgiving week. So marami akong dapat gawin. Marami akong kliyente na kailangang gawin dahil alam niyo naman, Thanksgiving is a family gathering na it's okay rin naman na mabisi ako kasi malulungkot lang naman ako eh. Kada holiday is like lonely yan sa amin eh. Very sad yan sa amin eh. Especially on Thanksgiving kasi Thanksgiving yung last ko makita yung anak ko ng 2 years ago na yun kasi last year siya nawala. So December dapat magkikita kami dahil Christmas and New Year but nagka-COVID siya so hindi siya pwede. So hindi na naman kami nagkita. So ang Thanksgiving, ang pinakamasakit sa akin kasi yun yung last kong nakita siya. Tapos hindi ko nalagawa lahat ng dapat kong gawin para sa kanya the very last day. So napakahirap, napakasakit sa puso na maaalala mo yung mga time na yan dahil dumating siyang Thanksgiving for a couple of hours lang, nagkakasama ng loob dahil um, yung schedule niya is very tight. So, wala akong nagawa, wala kaming magandang uh, uh, last na makikita mo, last mo makakawakan, Kaya yun ang natutunan ko ngayon, especially ma-advise ko sa mga tao, every day is precious, Especially kung may mga anak kayo, every day yan talaga. Hindi nyo, um, huwag niyong papalampasin, especially kung once in a while nyo lang makikita yung anak nyo. Kasi ang hirap talaga. Ang Thanksgiving is very sad for me now. Thanksgiving and Easter Sunday, yan ang mga time. Tsaka syempre yung Christmas because of my tatay. At tapos si nanay ko pa, syempre ngayon nadagdagan yung Thanksgiving is like a lot of, memories sa akin na it's not good memories, it's bad memories sa akin yan. Sunod-sunod eh, wala akong makitang month na good sa amin kasi yung pagkawala ng anak ko. Parang every month there is something. Kaya meron kaming sineselebrate na hindi na namin pwedeng gawin, especially nga itong Thanksgiving and then Christmas because Christmas we used to have a family Christmas party dito. Pero tinutuloy pa rin namin pero yung feeling ko is never go back to my normal feeling nung andito siya. Every time na may gathering kami, pinapahirapan ko lang yung sarili ko actually. But I have no choice but to keep going. Kaya ayokong madama yung iba na, kung pwede lang, I don't wanna attend any
any gathering, but hindi naman pwede kasi may buhay pa ako. Kaya yun ang mahirap na ginagawa ko sa buhay. At saka yung trabaho namin, ang trabaho ng asawa ko, he's playing music, nagdi-DJ siya sa mga mostly is my friend, you know. So, it's good and bad dahil kailangan kong ding mag-have fun. But bad is because I feel bad pag nag enjoy ako. Parang feeling ko is, bakit ako nag enjoy Eh, hindi naman ako happy. Kaya lang, like I said, wala pa rin akong choice. I have to mingle. I have to continue my life kahit na malungkot. Kaya there's a time talaga in the middle of our enjoyment is yung nahihit ako. Pero now I am trying to control kasi naihiya din ako minsan pero wala akong choice eh. Yun ang feeling ko talaga eh. There's a time talaga na na-stop ako, nalulungkot ako and then maalala ko and then talagang iiyak ako in the middle of something. But I know it's hard for some other people na makita ako na ganon but I have no choice at naintindihan naman nila. Anyway, konting tiis na lang naman ang ipaghihirap namin kasi kaya nga piniprepare ko tong video ko, itong YouTube ko na hopefully by that time na we're ready to retire, na kaya na namin mag-retire, sana nakabuild up na ako ng mga subscriber ko para uh, in my retirement i-video ko, ma-share ko yung journey ko sa retirement and then para mapuwersa akong mag-activities kasi I know the age of 62 is still young to retire, you know, but I have no choice but to do it kasi ang dami ko ng sakit. Parang nakuha namin dito sa nanay ko, ang dami kong sakit. I have sciatica, ang daming mga masasakit sa buong katawan. Frozen lagi itong arm ko. You know, maraming masakit dahil may back problem na rin ako, you know. Kaya gusto ko na i-enjoy yung buhay ko. Anyway, nakapagpahinga na si nanay, pwede na rin kami magkakapatid na to think about ourselves na, you know, think about our retirement dahil syempre wala naman kaming choice but to help nanay kasi wala naman siyang paghihingian ng tulong. Kaya lang nakakalungkot kasi ako, wala na akong anak, wala na kaming inaasahan na later on pagtanda namin kung sino din yung magtutulong sa amin. Kaya we rather enjoy before kami mawalan ng quality yung buhay namin, you know. Kaya yun ang mga iniisip na namin ngayon na gawin yung mag-start na kami ng magbuhay kahit na hindi kami happy, pwede pa rin naman kaming mag-enjoy sa abot ng makakaya ng kung magkano yung marireceive namin from our retirement. But syempre, hindi yun malaki but at least we will able to survive and we already prepare for our next journey. Kaya ito, inuumpisahan ko ng i-video ko lahat para makita nyo kung paano ako mag-grow after sa mga pain na pinagdaanan namin dito sa, you know, sa ibang bansa. Hindi madali, you know, pero definitely we're not gonna stay here kasi we cannot survive kung dito kami titira, kung early retirement kami. It's not good enough to live ng walang trabaho, you know. Hindi enough yung social security to survive here. Kaya prepare naman kami sa mga gagawin namin since before nung andito pa yung anak ko, she knows that, you know, someday we're going home pagka ready na kami mag-retire and she knows that we already made an arrangement, everything
na-set up na namin ang anak namin na maganda ang magiging buhay niya dito. But the thing is, hindi nga natin control ang future. Kaya lahat ng pinaghandaan namin para sa kanya is, uh, talagang nawala. Pero like I said, hindi pa naman tapos yung buhay namin. Kaya matuto kaming magbuhay ng kahit hindi kami happy dahil ang happiness namin is already gone. Wala na sa anak ko. Some people akala nila uh, mapupuno nila ng ang happiness namin by being hang around with the friends, but it's not, hindi. But I am so glad pa rin na we have group of friends, marami akong mga kaibigan, marami akong kliyente na very supportive. But syempre, hanggang doon lang yon, iba pa rin talaga yung meron kang sariling pamilya. So, yun lang ang kaibahan na ng buhay namin ngayon. So, anyway, unti-unti kong pinipilit na ang sarili ko na kailangan ko ng talagang bumalik sa dati kong ginagawa, sa dati kong routine para sa health ko. Kasi mahirap pag hindi ka na gumagalaw kasi never ako nag-stay in bed ng later than 7 o'clock. But now, kung wala akong client early in the morning, honestly, I prepare to stay in bed. Ayaw ko talaga tumayo kahit na maaga akong pumunta sa bed, talagang wala akong ka-energy na tumayo. Kaya yun ang mahirap sa akin kasi especially sa gabi, I'm so scared pagkagabi kasi yun yung battle ko eh. Kasi yun yung time na tahimik, maalala mo lahat ng mga memories, especially sa anak ko. Maalala ko lahat yan, kung na-imagine ko lahat yung touch niya, mga lambing niya, yung smile niya, lahat ng maaalala mo lahat. Kaya napakasakit sa puso. Kaya pagkagabi, yun ang talagang may problem. Talagang yan ang battle ko. Every night talagang hindi ko ma-imagine na this thing happened to us, Kaya kahit na lungkot ako, kasi hindi ko na talaga makikita yung anak ko. Ang hirap-hirap kung alam nyo lang kung ano yung feeling ko right now na ang anak ko nawala sa amin. Kaya sa mga kompleto pa ang pamilya, ang mga anak natin, nandito ka tayo para just to support them. Pero syempre, hindi naman natin ma-hold ang anak natin. May mga desisyon din sila para sa kanila, especially pag independent na sila, especially kung na sila yung may sarili na silang buhay, sila na yung nagpo-provide sa sarili nila. Kaya tayong mga magulang, we're just here to guide them, to yung magbigay lang ng opinion, but lahat sila na yung magdedesisyon para sa sarili nila. So, yun talaga ang buhay as a mother and daughter. Kasi ako, talagang ginaid ko yung anak ko from she was born hanggang sa nagpunta siya sa college. Kaya lang alam mo, ang bata dito they are very independent. Tsaka ang anak ko matured. So, meron na siyang plan sa buhay niya, lahat nakaplan din siya. Parang ako din yun eh. Pero ang hirap talaga magplano kasi wala tayong control sa panahon, sa only God can tell what's gonna happen to us, especially tomorrow. Hindi natin alam yung future. Kaya kailangan enjoy tayo before
'wag na tayong mag-antay na it's too late. Yung magagawa natin ngayon, I rather, do it now than tomorrow. Kasi wala, kaya kailangan ko na talagang tulungan ang sarili ko kasi baka magsisi na naman ako na kinulong ko yung sarili ko dito sa bahay. Tapos, hindi ko alam kung sinong mauuna sa amin ng asawa ko. What if siya ang mauna, and then ang dami ko mang na-miss sa buhay ko. Kaya, yun ang kinoconsider ko. At saka kung siya man din, kung ako yung mauna, and then paano siya, yun yung mga fear namin eh. Yung nakakatakot yung sino yung maiiwan. Dahil yung naiiwan naman lagi ang nasasaktan. Kasi pag wala na yung tao, ano na sila, good na sila. Pero yung maiiwan lagi ang kawawa dahil sila yung makakaramdam lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng pagsisisi, lagi namang ganun eh, ang sisi, hindi mo yan ma-avoid eh. No, nature natin yan eh. Kaya lang, hindi naman tayo natututo, tayong mga tao. Hindi tayo natututo. Kaya, pero like I said, ganun talaga ang buhay. So, kailangan maintindihan natin na tao lang tayo, nagkakasala tayo, minsan ayaw naman natin, kaya minsan nagagalit tayo, frustrate tayo kasi alam naman nating mali, bakit ginawa natin? Pero kung minsan iisipin natin, hindi yun natin kasalanan dahil yun talaga ang mangyayari. Kaya lang, syempre, tayo pa rin ang magdedesisyon. But like I said, sometimes we cannot control kung ano yung mangyayari talaga. Anyway, gustong-gusto ko ng i-compile yung mga gamit ng anak ko. Actually, nung wala akong ginagawa, nag-off ako, tinry kong kalkalin yung mga boxes niya doon sa room niya. Pero kinuha ko lang yung isang album at saka yung ibang mga old picture niya kasi gusto ko nga mag-start na sa pagbablog about my Dora's story. Kaya lang, napakahirap pala tingnan ng picture ng anak ko nung baby pa siya. Ang sanay lang ako tingnan yung mga naka-store dito sa cellphone ko, yung mga picture namin na dati na, na nakikita ko. Pero yung mga nakatabi na kasi noon, film pa lang naman, hindi pa naman puros na-store natin sa cellphone. Kaya ang hirap palang balikan yung mga bagay na yun. Kaya siguro that's the reason na yung mood mo talagang change. Kaya ba't wala ka namang magagawa kundi gawin yung dapat mo gawin. So right now, hindi pa namin kaya ayusin yung mga gamit niya. Until now, hindi namin alam paano namin i-get rid kasi napakasakit i-let go yung mga dati niyang gamit. Pero like I said, yung natutunan ko about Medium, lahat ng mga gamit niya is mga alaala na lang yan. Wala na yung dapat panghinayangan, So, yun yung hindi ko pa alam kung paano ko paano namin i-organize ng asawa ko. Especially, yung asawa ko ang gumagawa ng mga bagay na yan kasi he's more like organized. Kaya lang, ako, mas sentimental ako. So, I don't think na maikikip ko. I mean, maililet go ko yan. Kaya I'm gonna leave it to my husband kung saan niya, paano niya ayusin yung mga gamit ng anak ko. Although, ang sama-sama ng loob ko na mawawala yung kahit gamit na lang, Kaya lang, ang problema sa husband ko, hindi niya rin yung emotion niya na makita yung mga gamit niya. So, anyway, may mga couple of years pa naman kami na makapag-ready kung paano gagawin namin sa buhay namin. So, we'll see kung anong mangyayari. But anyway,
ito lang muna ang mai-share ko for today kasi today is not a good day for me. But I am trying to keep going. Kaya pasensya na kayo. Minsan nga sabi ko sa mga client ko, double face na ako ngayon eh. There's a time na, you know, anyway, what I mean double face is pagkaharap ko, nagtatrabaho ako, talagang okay na okay ako. But on my other face is like talagang uh, sad na sad ako. Yung galit, lahat yon sama yon galit, loneliness, and everything, you know. Kaya sabi ko sa kanila, yun ang tinutunan ko ng gawin. Kailangan kong ma-set aside yung feeling ko pag may mga nasa trabaho ako at kaharap ko ang mga tao at nasa mga gathering ako. I-set aside ko muna yung other face ko na sabog ang puso. So anyway, hanggang dito na lang muna. Salamat uli. Sana subaybayan nyo yung aking story kasi um, I am trying na uh, tulungan talaga ang sarili ko, and this is my only way na ma-keep going ko. So hopefully wag kayong magsawa kasi hindi naman lahat very sad, and sa akin pinapakita ko lang sa mga taong nakaka-experience ng katulad namin na normal lang yung mga pinagdadaanan namin. Actually, kakabasa ko lang ng sa chat room namin na marami pang mas grabe sa amin, but at least naiintindihan ko na normal lang sa amin yung ganitong feeling na nagigrieve kami. So, grieving pa rin, part pa rin ito ng grieving. So, talagang ganun. It takes, years and years to, ma-experience yung mga bagay na ganito na talagang malulungkot ka, magagalit ka, iiyak ka, magiging normal ka. Yun yung mga bagay na, kailangan naming maintindihan na yun talaga ang feeling ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay, especially yung anak. At siyempre, ganun din sa nanay ko. Si nanay ko yun. Kasi yun din yung, actually yung panaginip ko nga parang yun eh, parang hindi ko talaga lang maisip, parang pinapakita niya sa akin na andyan siya, nararamdaman niya yung nararamdaman ko as a mother. Okay, thank you guys. Ingat kayo lahat. Sana mag-subscribe kayo at saka share nyo rin ito sa mga taong nakaka-experience ng katulad namin, at saka lagi tayong wag tayong mawala ng pag-asa. Kahit na ako ganito yung pinagdadaanan ko, just keep going. Yung mga tao, kanya-kanya tayong problema, especially yung mga nahihirapan sa buhay. Ganun lang talaga, talagang kakambal natin ang problema. Kaya kapit lang, walang susuko, ganun lang talaga yun. Kailangan i-feel good natin yung sarili natin kahit na behind the scene is like we're bleeding. Okay, so ingat. God bless us all. Thank you so much.